So what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, magbibigay ako ng first impression sa bagong labas sa budget smartphone ni Tecno, ang Tecno Spark 20C. Maganda kaya itong budget smartphone na to? Tara mga J-Vlog, check natin. So ayan, welcome sa ating first impression ng mga bagong labas na smartphone. So yun, a quick reminder lang, hindi po ito full review. Nagbibigay lang ako ng first impression sa mga bagong labas na smartphone, price, specs, and of course yung kanilang availability. Pero yun, parating na po ang ating review unit ng Tecno Spark 20C dahil in-order ko pa lang to sa Shopee. Pero yun, napagandang deal na ito sa 12/12 kaya ginawa ko na tong video na to para magkaroon kayo ng guide when buying the Tecno Spark 20C. So yun, lumabas na nga and available na nga ang Tecno Spark 20C sa official store ni Tecno sa Shopee and sa Lazada. Pero ako tatanungin, mas okay pong bumili sa Shopee dahil ang lalaki po ng voucher na binibigay ni Shopee, tulad na lang ng bigating voucher nila na 1,200 pesos off when buying a smartphone. Hindi lang sa smartphone at iba't iba pa. Hindi lang sa brand ng Tecno, ibang brands din ay available din yung bigating voucher nyo. So yun, Tecno Spark 20C, ang official price yan dito sa Philippines is 4,599 pesos or almost 4,600 pesos. Pero nakuha ko to sa sale nga ni Shopee gamit yung bigating voucher sa halagang 3,200 pesos na lang. Etong Tecno Spark 20C. So yun, ilalagay ko agad yung link nito sa description kung gusto nyo mag-purchase ng Tecno Spark 20C. Abangan nyo na lang din yung 12/12 dahil napakalaki rin ng discount ng makukuha nyo sa Tecno. Ang dami ng bagong labas ngayon, Tecno Spark 20, Spark 20C, Tecno Spark Go 2024. Ayan, so yung nasa middle is yung 20C. Yung pinaka-basic or yung variant na pinaka-basic is the Spark Go 2024. Dito sa middle, which is the Spark 20C. Ang maganda dito kasi mga J-Vlog, mataas ang RAM nito. 8GB of RAM and 128GB of internal storage. I think yung extended RAM din dito is up to 8GB. Hindi rin ako sure. Doon tayo magbe-base sa physical RAM, which is 8GB. So doon ako na-impress sa RAM at ROM niya. Sa below 5K, nakapag-offer na ng 8GB 128. Diba? Usually, yung mga ganyang 8GB 128, nasa malapit na range na ng 8 to 10,000 pesos. So, below 5K, nakapag-achieve na ng ganyan. Pero mayroon tayo major setback when it comes sa chipset. So, yun. Doon muna tayo sa specs ng Tecno Spark 20C. So, meron siyang dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels. At yung front camera niya is equipped ng 8 megapixels. Sa screen naman, meron siyang 6.6 inches IPS LCD display na meron resolution na HD plus 720 by 1612 pixels na meron 267 pixels per inch and support ng 9Hz screen refresh rate. Sa OS naman, out of the box, sa Android 13 siya. Sa chipset, dito lang ako nalungkot dahil ang sakit sa ulo, MediaTek Helio G36. Pero octa-core CPU na meron clock speed na up to 2.2 GHz. Ito masakit sa tenga, yung GPU is PowerVR GE8320. Pag nabasa nyo na yung ganyan GPU, matik hindi po to for gaming dahil yan yung low powered na mga GPU na masakit sa ulo for gaming. Kaya yon, hindi pang gaming itong Spark 20C. Mas maganda pa ang chipset na mo-offer na mas lower variant, which is the Tecno Spark Go 2024 na merong Mali G57. I think ang pinaka-major lang na magiging upgrade dito sa 20C na hindi natin makikita sa Spark Go 2024 is the 8GB of RAM. Pero syempre, iba-iba naman tayo. Yung camera rin nito kasi mataas, 50 megapixel. Iba-iba naman tayo preference, may ibang gamers at syempre yung mga hindi naman nagpo-focus sa gaming. So, ito. Kaya nga ginagawa ko tong video na to para magkaroon kayo ng guide, diba? And pagdating pala sa battery, meron tong 5,000 mAh na removable battery na support ang 18W fast charging. So, yun, next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga first impressions ko dito sa bagong labas nga na Tecno Spark 20C. And quick reminder lang, parating na po yung ating unit. In-order ko na yun sa Shopee. Nakuha ko lang to sa almost 3,200 pesos. Pero yon, number one, of course, sa kanyang display. Yung display, all goods. Same na same lang naman. Very identical dun sa Tecno Spark Go 2024 na merong 6.6 inches punch hole display and 9Hz screen refresh rate. Wala akong masabi sa display. All goods yan. Maganda dahil punch hole na. Hindi na siya notch and mataas ang refresh rate, 90Hz. Number 2, sa chipset. So sa chipset nga, dito ako super duper nalungkot dahil sana pinareho na lang yung chipset ng Spark Go 2024 na Unisoc T606. Bakit naman nalagyan to ng MediaTek Helio G36? GPU pa lang, PowerVR GE8320. Low powered GPU yan. So yun
sa bibili nito, maganda naman ang Tecnospark. Maganda naman ang Tecnospark 20C. Pero when it comes sa gaming, specs-wise, hindi talaga siya okay. Pero, malay naman natin, pag dumating na yung ating review unit at nag-game test natin, magkakaiba naman din ng usapan yan. Baka nagkaroon din ng malaking tulong yung 8GB of RAM. Di natin alam. Kasi usually, yung mga tineterno ng PowerVR GA320 na smartphones before is 2GB 32, 3GB 32, 4GB 64. Malay nyo naman, iba ang kwento pag mas mataas ang RAM, di ba? Kaya nga, first impressions pa lang po ito. Specs-wise, PowerVR GA320 ay hindi po yan pang gaming, ha? Kaya kung mag-games kayo, I think mas okay pang gamitin yung Tecnospark Go 2024. Number 3 sa kanyang RAM at ROM. So yun nga, napaka-solid ng RAM, 8GB of RAM, tapos I think 16GB nga to, kasi a total of, kasi 8GB physical, 8GB extended. Pero syempre, tulad ng mga pinapayo ko sa inyo, when buying a smartphone, always look for the physical RAM, not the extended RAM. And ang pinakalas sa kanyang battery, 5,000 mAh, all goods, mataas. Pero dito ako natuwa. Dahil 18 watt fast charging to, buti na lang, ito yung advantage niya sa Tecnospark Go 2024. Dahil si Tecnospark Go 2024 ay support lang ng 10 watt charging, kahit na Type-C yan, slow charging yan. Pero iba usapan dito sa Tecnospark 20C dahil 18 watt fast charging, mabilis po mag-charge ang smartphone na yan dahil support siya ng fast charging rate. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung first impressions natin dito sa Tecnospark 20C. So yun, abangan nyo lang po yung full review and yung game test ko dito sa smartphone na to. Parating na po yung ating review unit, unbox ko agad yan, gagawin ko agad ng video para naman magkaroon ulit kayo ng guide. Pero ginawa ko agad itong video na to para magkaroon din kayo ng guide sa 12-12, diba? So kasi sa 12-12, baka makuha nyo to ng 3-2 ulit. Kasi nakuha ko to ng 3-2, December 7 pa lang, diba? I think ongoing pa rin yung bigating voucher ng Shopee yan. Kung interesado kayo dito, ilalagay ko po yung link nito sa description.